Napapayuko ako dahil mga kilalang businessman din ang mga bisita dito na mga kasosyo ni Tito sa kanilang kumpanya. Naupo kami sa pinakaharap na table habang sa mini stage ay nandoon ang mesa na mag-asawang Kastanyada na masayang nagbubulungan kasama ang anak ko dahil halos ayaw nang bitawan ni Tito ito. Bakas ang kasiyahan sa mukha nito na panay ang halik at haplos kay Lander at magilaw itong kinakausap maging ng asawa nito. Nang magsalita ng MC na magsisimula na ang party at kakantahan na namin si Tito ay isa-isa na kaming tumayo na napapapalakpak habang kinakantahan nito ng birthday song na nakangiti sa lahat at ang asawa na nito mismo ang nagsindi sa candles ng cake nito para sa kanyang ika-75th na edad. Matapos naming kantahan ito ay saka na niya hinipan ng candles. Nagkatawanan pa ang mga bisita na si Lander ang umihip sa candles nito dahil karga pa rin ang anak ko. Hindi tuloy maiwasang magbulungan ng mga bisita na apo nito ang kargang bata. Thank you everyone for coming to my party tonight. At the age of 75, I can say that this birthday is the best birthday of my life because of two things that I've been dreamed all to happen. Paninimula nito na nakatapat ang wireless microphone na hawak habang nakaupo kaming nakamata lang sa kanya sa harap. Nangingilid pa ang luha nito na bakas ang kasiyahan. Tonight, I would like to introduce to all of you my first grandson, Lander Kastanyada, and my oldest son who's celebrating with us tonight too, Mr. Lyndon Kastanyada. Masaglang saad nito na ikinasinghap at palakpak ng mga nandito habang ako'y nanigas na at parang nabuhusan ng malamig na tubig sa narinig na binanggit nitong pangalan. Para akong mabibingi sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko at hindi malingunan ang mga bagong dating na naglalakad sa red carpet. Napayuko ako. Ramdam ko ang pamilyar na presensya nito kahit hindi ko pa man nalilingunan. Mariin akong napapikit nang magsalita ito sa harap. Good evening everyone. Dad, happy birthday. Ani ng baritonong boses nito. Ngunit nang maalala kong karga ni Tito, ang Lander ko ay napaangat ako ng muka at siya namang pagtatama ng aming mga mata na tila sinadyang mag-pause. Saglit na iginala ang paningin sa lahat. Nanigas ako. Gusto kong bawiin ang mga mata kong matiim na ring nakatitig dito pero hindi ko magawa. Para akong maiiyak at umurong ang buntot na ngayon kaharap ko na ito. Kung ganoon tama ang agam-agam ko dati na magkapatid sila ni Adrian. Kaya naman pala napakalaki ng hawig nila lalo na sa mga mata. Higit sa lahat, magkaapelido sila. Akala ko nagkataon lang ang lahat pero mapaglaro talaga ang tadhana. Pinagtagpo-tagpo pa talaga kaming apat. Una ako nagbawi ng tingin dito nang masulyapan ang babaeng naghihintay dito sa baba ng stage na matapos bumati sa ama. Walang iba kundi si Regine. Ibig sabihin sila pa rin dahil ang sabi nito ay dumating na ang anak kasama ang kasintahan nito. Napakuyom ako ng kamao at dinampot ang wine na nasa table namin. Ramdam ko namang mataman lang na nakatitig sa akin sa Adrian na bakas ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Umuwi na tayo sa kondo. Anito na akmang tatayo na pero siya naman pag-upo ng dalawang pares dito sa table namin. Lalong nagwawala ang puso ko na dito pa talaga nila ni nais maupo ka-table namin. Langiya, nananadya ba sila? Adrian, right? Anito sa formal na tono na naglahad ng kamay kay Adrian. Napaayos kami ng upo at tinanggap naman ni Adrian ang kamay ng kuya nito. Hindi ako makatingin sa kanyang mga mata kaya pilit kong iniiwas ang paningin sa kanya kahit ramdam ko ang matiim nilang mga mata ng kasama nito. Napapaismid na lamang ako. Yeah? Kumusta? Kuya? Ani Adrian na bakas ang tuwa sa tono nito na sa wakas ay nakaharap na ang kapatid. I'm good. And you? Balik tanong nito na ngayon pinaglalagyan ng pagkain ng katabi. Okay naman kuya. Masaya. Kasama ang mag-ina ko. Napalabi akong parang nakahanap ng kakampi sa isinagot ni Adrian na ikinatigil ni Lyndon. Napapangisi na lamang ako sa isip. Really? Nautal pang saad nito. Ngumiti sa Adrian na inakbayan akong ikinalingon ko ditong napakindat pa kaya napangiti na rin ako at nabawasan ang kaba ko. Nakaharap ngayong dalawang bubwit na matamang napapatitig sa akin kahit hindi ko sila tinatapunan ng tingin.
This is my fiancé, Erica. Love, met my older brother, Lyndon. And her, Regine. Lyndon's girlfriend. Regine na naglahad ng kamay na animoy hindi kami magkakakilala. Ngumiti naman sa Adrian na siyang nakipagkamay dito. Pag akong natatawa sa isip ko, akala ko pa naman available pa rin ito dahil single pa rin na nakalagay sa status nito. Paasang walang hiya. Mommy, Daddy! Nagpaypay ang mga tenga ko nang bigla lumapit si Tito karga si Lander. Napatayo si Adrian na kinarga mula kay Tito, si Lander, na agad na nangunyapit sa batok nito. Kita ko pa sa peripheral vision ko na natigilan ang dalawa at panay ang lunok na Lyndon na nakamata ngayon kay Adrian at Lander. Ano ka ngayon? Kids, magkakilanlan na muna kayo sa isa't isa. Babalikan ko lang ang bisita. Ani Tito na tinanguan lang namin. Mommy, who they are? Masaglang tanong nito nang makaupo na sila ni Adrian sa tabi ko. Dinampot ko ang table napkin na pinahid ang noo at leeg nitong tagaktak na ng pawis. Don't mind them, sweetheart. Love, take off his coat. Basa na ang likod niyan. Malambing na saad ko kay Adrian na agad namang hinubad ang coat ng anak ko. Napapangiti lang naman ito na pabaling-baling ng tingin sa dalawang kaharap na nakamata sa amin tatlo. Let me, love. Anito na kinuha na ang napkin sa akin na isunuot sa likod ng anak kong napapahagikik pa habang pinupunasan ni Adrian ang likod. Hi, ang cute mo naman. What's your name? Si Regine. Hello, I'm Lander po. Masaglang sagot nito na may malapad ng ngiti sa dalawa habang si Lyndon na nanigas na yata na nakamata lang sa anak ko. Nasusulyupan ko pa ang panay na pagsiko ng katabi nitong hindi nito nararamdaman. Napapailing na lamang ako. Sa akin pa rin ang huling halakhak batay sa nakikita ko ngayon sa mukha ni Lyndon na tila pinagsakluban ng langit. Pwede ko ba siyang makarga, bro? Lyndon. Napatingin sa akin sa Adrian na tila nagpapaalam. Napangisi ako dahil sa uri ng mga mata nito ay parang nangungusap. Bumaling ako kay Lyndon na nakataas kilay at nakangising ikinalunok nito. Pinamulahan din na napapaiwas sa mga mata ko. No, kumuha ka ng anak mo. May kadiinang saad ko na ikinalunok nito. Parang maiiyak ang mga mata nito na napatitig muli kay Lander na ngayon nagpapasubo kay Adrian. Saglit lang naman. Mahinang saad pa nito. Mahina akong natawa. Boys, finish your food. I'm getting bored. Inaantok na ako. Natigilan itong muling napalunok na unti-unting napalingon sa akin pero bumaling na ako kay Adrian at Lander na panay ang punas ng tissue sa bibig nilang ikinatatawa lang nila. Kung pagmamasdan mo sila ay mapagkakamalan mo talaga silang mag-ama dahil totoo naman palang magkadugo ang dalawa, lalo na't lamang ang dugo ni Lyndon dito kaysa sa akin na nagsilang. Yes, mommy. Panabay pang sagot ng mga ito. Dinampot ko nila ang wine na siyang tinungga ko. Nawala na ako ng ganang kumain sa pagsulpot ng dalawang ito. Love, restroom na muna ako. Bulong ko lang kay Adrian. Napalingon itong humalik pa sa noo ko, ang gaga, nananadya. Napapangiti tuloy akong humalik din sa kanilang dalawa ni Lander na napatingala sa akin at pinahaba ang usong ikinatawa at iling ko. Napapapisil ako sa baba nitong mas itiningala sa akin at makailang beses na nag-smoke kiss ang uso nito bago ginulo ito sa buhok at tumayo nang nagtungo ng banyo sa gawin ng pool para makaiwas kay Lyndon. Napahawak ako sa tapat ng puso kong kanina pa napapairit na sumisipa-sipa sa loob ng dibdib kong nakita si Lyndon. Sa kasamaang palad ay kasama ang ahas. Nagngit-ngit ang loob ko na pumasok ng cubicle at dito nagkulong nang maramdamang may mga yabag papasok. Lalong nanikip ang dibdib ko na pumasok ang pamilyar niyang presensya at pabango. Baby, where are you? Napatakip ako ng palad sa bibig nang makumpirmang ang pisting kastanyada ang pumasok at parang nakikipaglaro lang ng hide and seek sa tono na pinabata pa ang boses. Mariin ako napapikit nang marinig ang pag-click ng saradura ng pinto. Langya, inilak ng mokong ang pinto. Anong plano niya? Buisit naman Nagbanyo nga ako para makaiwas sa matiim niyang mga titig tapos ngayon, sunundan ako at ang malala, nakatrap ako. Langya talaga.
Baka bumigay ang panty ko nito. Miss na miss ko pa naman ang gago. Napapitlag akong napatalo ng tayo nang biglang bumukas ang pinto ng cubicle. Bingo! Gotcha, baby. Mukhang hindi ko na kailangang ibaba ang panty mo Nakangising saad nito na napapatingin sa ibaba ko kaya dahan-dahan ako napasunod ng tingin at halos mapahiyaw nang makitang nasa sahig ng panty ko. Langiya. Tinakasan na ako ng gaga. London's personal voice. Panay ang lunok ko habang nakamata sa laptop ko sa profile picture ng half-brother ko. Napakakisig at gwapo nito na mapaghahalata ang may mataas na pinag-aralan. Adrian Castañeda. Basa ko sa pangalan nito. Akmang kakansilahin ko na ito nang mapasulyap sa cover photo nito na may karga itong bata. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko at wala sa sariling na-view ko ang cover nito. Lalo akong nilukob ng kakaibang kaba nang mapatitig sa bata. Pero unti-unting napalis ang ngiti ko nang mapansin kahawig din ito ni Adrian. Akala ko pa naman kamukha ko na ang bata. Saka ko lang nabigyang pansin ang malaking pagkakahawig namin ng nakababatang kapatid ko. Napangiti akong nahaplos ang mukha ng batang karga nito sa batok na nakatawa habang nakatingala si Adrian dito na may malapad ding ngiti. Hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko habang nakamata sa bata na haplos ito sa pisngi sa screen. Hindi ko namalayang tumulo ang luha ko. Marahil dahil ito ang unang pagkakataon na may pamangkin na ako. Tito na ako. Ang saya naman, pero siguro mas masaya kung nagkaanak din kami ni May. Baka sakaling binalikan ako nito para ipaako ang anak namin sa akin. Pero hindi. Lumipas na 5 taon na walang May ang nagparamdam. Walang May ang bumalik sa akin. Hindi ko na malayan na na-scroll ko na ang mga latest post ng kapatid ko hanggang sa natigilan ako sa kuha ng anak nito at ang babaeng ina nito na nakatingala sa isang rainbow habang karga nito ang bata na nakaturo pa sa bahaghari. Napapalunok akong muling nagkarambola ang pagtibok ng puso ko. Kahit naka-side view ito ay kabisadong-kabisado ko ang anggulo ng mukha nito. Napatikom ako ng bibig. Pigil-pigil ang sarili na tumulo ang luha sa nanunubig kong mga mata. The beautiful hands-on and the hot mommy of London and I'm so happy and proud of you. Just like the rainbow we're looking at. You too put more colors in my life to stand alone and keep me going. Basa ko sa caption nito. Napayuko ako at isinara na ang laptop. Ang sakit lang. Sobrang sakit. Kaya naman pala wala nang May ang bumalik dahil masaya na ito kasama ang iba at ang masaklap ay sa nakababatang kapatid ko pa. Lyndon, what's wrong? Nagpahid ako ng luha nang marinig si Regina tinapik ako sa balikat habang nakayuko dito sa table ko. Napatikim ako dahil ramdam kong bumukol sa lalamunan ko ang plema ko sa pag-iyak. Pakaramdam ko yung muling nananariwa ang sugat na naiwan sa puso ko sa pangiiwan nito sa akin. Para akong biglang naubusan ng lakas sa kaalamang may pamilya na ito. Danaig ko pa ang nabugbog ng 10 katao sa panghihina ko sa natuklasan kong may pamilya na ang babaeng hinihintay ko, pinakamamahal ko, noon magpahanggang ngayon. Wala, inaantok lang. Kaila ko. Napahinga ito ng malalim na nanatiling nakatayo sa harapan ko. Ramdam ko ang mga mata nitong nakatutok sa akin. It's her again? Anito, napalunok akong muling napayuko sa pagtulo ng luha ko. Naramdaman ko naman na nagtungo ito sa likod kong niyakap ako na tinatapik-tapik sa likod. Lalo akong napahagulul sa balikat nito. Mabuti na lang at kahit hindi na ako nakipagbalikan sa kanya, ay nanatili kaming matalik na magkaibigan at magkasangga. Natanggap na rin nito na si May talaga ang mahal ko. Ang dahilan kaya single pa rin ako dahil hinihintay ko ito. May iba na pala siya. Humihikbing side ko. Natigilan ito sa pagtapik sa akin na unti-unting bumitaw. What do you mean? Nagpahid ako ng luha at binuksan muli ang laptop ko at ito na ang humalungkat. Kita kong natigilan itong namutla na napapalunok. Mapait akong napangiti na napailing sa sarili. Para lang akong tanga dito na naghihintay ng wala. Umaasa sa wala. Adrian,
bigkas nito. Kilala mo siya? Siya ang nakababatang kapatid ko sa ama. Sad ko. Nalalaki ang mga mata nitong nilingon ako. Pilit akong umiti at nagtungo ng coffee maker ko na nagtimpla ng kape. Kung ganoon, nagkabalikan din sila. At ngayon may anak ng masayang ninirahan sa ibang bansa. Anito na ikinatigil ko sa pagtimpla ng kape. Parang tinutusok-tusok ng libu-libong karayom ang puso ko sa narinig dito. Nang biglang may narealize sa isinaad nito, kaya nataranta ako na lumapit. Ano ibig mo sabihin na nagkabalikan din sila? Napahinga ito ng malalim na nakamata pa rin sa laptop na kuha nilang tatlo. Si May, ang bata na pinagigitnaan nila ni Adrian. Mukhang birthday celebration ito na sabay pang humalik ang dalawa sa kabila ang pisngi ng anak nilang napapikit na kay laki ng ngiting tila nakikiliting napapahagikik sa kuha. Si Adrian, ex-boyfriend ni Erica noong high school pa lang kami. Ang dahilan din kaya kami nagkasira nito. Namutla akong nanigasan na laman kung ganoon ang kapatid ko ang lalaking pinag-agawan nila noon ni Regine. At muling naulit sa pagitan namin tatlo. Napatampal ako sa noo na nangihinang napaupo ng swivel chair ko. I told you, nilapitan at pinaibig ka lang niya dahil gusto niya makaganti sa akin sa pagkakasira nila noon ni Adrian na boyfriend niya dahil sa akin. Dahil nagpadala ko sa tukso. Dagdag pa nito na ikinaguho lalo ng mundo ko. Look London, may new post siya. Mukhang pauwi sila tonight para sa birthday party ng daddy mo. What do you think? Kaya mo ba? Pwede kitang samahan para hindi ka naman magmukhang kawawa at talunan doon. Napailing akong napayuko sa pagtulo ng luha ko. Bakit naman kasi sa dinami-rami na lalaki magiging asawa niya ay ang kapatid ko pa? Gusto ko siyang makita, Regine. Gustong gusto ko na siyang makita. Makausap. Mahiya ka pero paano ko lalapit sa kanya? May asawa na pala at ang masaklap. Kapatid ko pa. Para ko lang pinipigaan ng kalamansi ang sariwang sugat sa puso ko na malamang matagal na pala siyang masaya. Kasama ang iba. Saad ko na pumuyok pa sa bandang dulo dahil hindi ko na mapigilang mapahikbi. Nakakahiyaman pero hindi ko mapigilan ang sarili kong mapahagulhol. Dito ko lang na ilalabas ang bigat na nararamdaman ko. Ang sakit sa puso ko. Dala ng labis-labis na pagmamahal ko sa babaeng alam ko namang una pa lang ay napaka-imposible nang maging akin. Harapin mo siya, London, para makalaya ka na rin. At malinis mo ang dapat mong linisin. Napapahid ako ng luha. Tama, kahit yun na lang ang magawa ko. Malinis ko ang pangalan ko dito at maibalik ang pera nito. Sige, samahan mo ako para may umawat sa akin kung sakali at hindi ko mapigilan ang sarili na baka magmakaawas sa kanya. Napahalakhak itong napailing sa akin. Yung uri ng tawa nitong nangangantsaw lang naman. Fine, I'll be your instant girlfriend tonight. Anong malay natin, mapasalos mo siya. Anito na napakalapad ng ngiti habang napapataas baba ang kilay. Kabado ako at ramdam ang paninigas nang masilayan ko na ang babaeng dahilan kaya ako napilitang dumalo sa birthday ni Daddy para akong pinipiga sa puso na makitang masaya na ito sa kapatid ko at anak nito. Kahit gusto kong iiwas ang mga mata ko dito na hindi man lang ako sulyapan na parang hindi na ako nag-exist sa paningin ay ayaw bumitaw ng mga mata ko na matiim pa rin nakatitig dito. 5 taon. 5 taon ko siyang hindi nakita at nakausap. Ni wala itong ka-update sa kanyang social media accounts. Kaya wala akong kaalam-alam sa mga ganap sa kanya kahit gusto kong alamin. Napangisi ako nang tumayo itong nagpaalam sa mag-ama nito na magbabanyo. Chance ko na ito para masolo ito at makausap, para ipaliwanag ang side ko. Hindi naman pwedeng habang buhay ako mananahimik lalo na't magiging sister-in-law ko na ito. Kahit malinis ko man lang ang pangalan ko ay okay na ako. Kita ko namang masaya sila ng kapatid ko at isa pa, may anak na sila. Panay ambog ako ng hangin bago pumasok ng banyo kung saan pumasok ito. Napapangiti akong inilak ang pinto na makitang wala kaming ibang kasama dito. Para akong nagliliyab ngayon pa lang sa kaisipang solo ko ito. Bahala na, susubukan ko lang naman.
Baka sakaling pareho lang kami ng nararamdaman na nananabik sa isa't isa. Ano ginagawa mo? Kabadong tanong nito na napasuksok na sa sulok nitong cubicle nang pumasok na ako at inalak ang pinto. Napangisi akong dinampot ang itim nitong panty sa sahig na dahan-dahang dinala sa ilong ko at sininghot na ikinabilog ng mga mata nitong pinamumulahan ng buka. Lalo akong napangisi na paulit-ulit sinisinghot ang panty nito na matamang nakatitig sa mga mata nito. How are you, baby? Paanas ko na dahan-dahang lumalapit dito, nakitang gusto nang kumaripas ng takbo palayo sa akin. Akmang iiwas ito nang itinukod ko ang kabilaang braso ko sa bawat gilid nito. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Alam kong mali ito pero hindi ko makontrol ang sarili ko. Para akong nasapian at mas nangingibabaw sa isip at puso ko ang maangkin itong muli. Lalo pang trumiple ang ganda at kaseksihan nito na mas nagmatured ang itsura. Mas nagkalaman-laman na rin ang slim nitong pangangatawan dati na lalo niyang ikinaganda. Para siyang bulak na kay lambot at ang sarap yakapin. Baby, dahan-dahan itong napatingala na napaka-emotionless ng mga mata ni hindi man lang ito kumislap habang nakatitig sa akin. Stop calling me that way. I'm not your baby anymore. Malamig pa sa yelong saad nito. Napalabi ako at parang kinurot ng pinong-pino sa sinaad nito, lalo na sa paraan ng pagtitig at pagkausap nito sa akin na walang kagana-gana. Mukhang ang baliwala na ako sa kanya. Pilit akong ngumingiti at hindi nagpahalatang nasaktan. Tinaasan lang naman ako nito ng kilay. Napahapit ako sa bewang nitong mas idiniin sa pader na ikinabilog ng mga mata nito. Nagsisimula ng mamigat ang bawat paghinga ko. Ramdam ko ang kasikipan nitong cubicle na kinaroroonan namin pero hindi ito makahadlang sa akin ngayon. Bahala na. Babawiin ko siya. Panay ang tulak nito sa mukha ko sa pagsunggab ko sa mga labi nito at siniil ng napakalalim na halik kaya pilit nitong inilalayo ang mukha. Napangiti ako ng kalaunay na payapos din ito sa bato ko at dahan-dahang tinutugon ang mga labi ko. Hindi na ito nalalaban kundi mas kinabig pa ako sa batok na mas pinapalalim na ang halikan namin na sinasabayan ko habang yakap ko ito sa bewang. Baby, tumulo ang luha ko sa binigkas nito. Napatitig ako dito na nanlalamlam na ang mga mata. Kita ang pagkabahala sa maganda niyang muka. Nang makitang umiiyak ako habang nagkakatapatan lang kami ng muka at nagpapalitan ng nalalanghap na hangin. Napapikit ako nang haplusin ako nito sa pisngi na marahang pinahid ang luha ko. Para niyang hinahaplos ang sugatan at luhaan kong puso sa mga oras na ito. I miss you so much, baby. Bulong ko na nakapikit pa rin at masuyong hinahalikan nito sa buong mukhang hinahayaan lang naman nito habang nakahaplos pa rin sa pisngi ko ang dalawang palad nito. Don't you miss me? Napabungis-ngis itong yumapo sa bato ko na siniil ang mga labi ko na ikinamulat ko at sumalubong ang mga mata nitong matiim na nakatitig sa akin at ngayon nangingislap na sila katulad dati. Parang lulukso ang puso ko sa sobrang tuwa sa nakikitang mga naglalarong emosyon sa mga mata nito habang nakatitig sa akin na masuyong humahalik ang mga labi nitong tinutugon ko. Erica? Love? Napabitaw kami ng sunod-sunod nang kumatok sa Adrian sa pinto sa labas at tinatawag na ito. Akmang kukunin na nito ang panty sa akin nang mabilis kong ibinulsa kaya pinalalakihan ako nito ng mga matang ikinangiti ko lang. Akin na, ano ka ba? Wala akong panty. Pambihira. Madiing asit nito. Napakagatlabi akong dahan-dahang bumaba ang tingin sa nakakatakam niyang katawan. Nakalitaw pa ang malulusog nitong cleavage sa lalim ng V-line ng dress nito. Napahaplos ako sa nakalitaw nitong hita sa taas ng slit ng dress nitong ikinaiktad nito na napahawak sa kamay kong pinipigilan ako. Damn you! Akin ang panty ko! Nangihinang asit nito. Napangiti akong inayos ang medyo nagulo nitong mahabang buhok na ngayon itim at unat na. Hindi tulad noon na wavy at kulay blonde. Mas bumagay sa kanya ang hairstyle niya ngayon na lalong ikinatingkad ng kaputian at kagandahan nito. Ayoko. Remembrance ko na ito, baby.
Namilog ang mga mata nito ay kinabungis-ngis ko na kinabig itong niyakap ng mahigpit. Nanigas ito pero hindi naman umangal. Hindi man gumanti ng yakap sa akin ay napangiti pa rin ako at sobrang saya ko na hinahayaan lang ako nito. Lyndon, wala akong panty. Ano ka ba? Pangungulit pa nito. Napangisi akong mabilis na ibinaba ang pants kasama ang boxer ko na ikinanlaki lalo ng mga mata nito. Lalo na't bakat na ang alaga kong nanggagalaiti ng mag-home base. Napapalunok itong napahagod ng lalamunan na mahinang ikinatawa ko at hinubad ang boxer briefs kong iniabot dito. Hindi ito makakilos kaya ako na ang nagsuot sa kanya ng boxer ko at muling madiing humalik sa pisngin nito. Buwisit na to, ang manyak mo. Anong gagawin mo sa panty ko ha? Asik nito nang makabawi-bawi at inakay ko na palabas ng cubicle. Napangisi ako. Ano pa nga ba baby? Di sisingut-singutin ko. Oras-oras, minuminuto para maibsan naman ang pangungulila ko sa'yo. Pinamulahan ito na napairap. Ang sarap niyang pagmasdan. Namiss ko lalo ang dating samahan namin lalo na ang mga naganap sa pagitan namin habang nasa isla. Sana lang ay may pag-asa pa ang mga bagay-bagay sa amin kahit na napaka-imposible at komplikado ng mga bagay sa aming dalawa. Umaasa pa rin ako. Umaasa na maging kami rin sa dulo. Nakahanda ako maghintay kahit pa umabot kami sa pagtanda. Maghihintay ako. Maghihintay ng tamang timing, tamang oras, tamang lugar, tamang panahon na para sa amin ng baby ko. Napapailing akong hindi mapigilang mapangiti habang nakamata ditong pabalik na ng garden kung saan ang party ni Daddy. Ay, nasolo ko siya. Hindi man kami nagkausap ng masansinan ay para ako nagkaroon ng panibagong pag-asa. Pag-asa para sa aming dalawa. Can we talk, kuya? Namilog ang mga mata kong napaayos ng tayo nang may tumikim na nagsalitang baritonong boses sa likuran ko. Bigla akong kinabahan na makakausap ng pansolohan ang nakababata kong kapatid. Pilit akong ngumiti at tumango dito. Nakahinga ako ng maluwag nang tapikin ako nito sa braso at hinila sa gawin ng pool area. Naupo kami sa mga nakahilarang lounge chair dito na natahimik bigla at nagpapakiramdaman kung sinong unang magsasalita. Nag-guilty naman ako sa ginawa namin ni May kani-kanina lang. Napakuyom ako ng kamo at nakaramdam ng awa dito at inis sa sarili ko dahil pakaramdam ko nagiging makasarili ako na hindi ko na naisip ang kapatid at pamangkin ko. Adrian, tungkol saan ba sasabihin mo? Kabadong tanong ko. Ako na ang bumasag sa nakabibinging katahimikan sa pagitan namin. Isa pa gusto kong mapalapit na dito. Pangarap ko magkaroon ng lalaking kapatid pero kapwa babae si Aloha at Alona. Kaya wala akong nakakalaro noon sa kanilang dalawa. It's about Erica and I, kuya. Nito sa seryosong tono na ikinatuwid ko ng upo. Para akong nililitis agad-agad sa atraso ko dito. Tumangutango ako dahil hindi ko alam ang isasagot. Do you still love her, kuya? Napalunok ako. Nalungon ko ito na pinakatitigan sa kanyang mga mata. Hindi ko pa kabisado ang ugali nito pero bahala na si Superman. Adrian, to be honest, yeah, I'm still in love with her and waiting for her comeback. Pagtatapat ko na nakatitig sa mga mata nitong matiim din na nakatitig sa akin. Ang hirap lang basahin ang tumatakbo sa utak nito dahil napaka-emotionless na mga mata nito at bahagyang salubong ang kilay na seryoso ang mukha. Napahinga ito ng malalim na napahiga sa lounge chair na katabi ko. Napaunan ito ng dalawang kamay na pumikit. But you already have a girlfriend. Mahinang saad nito. She's not my girlfriend. You can ask her personally. If you don't believe me. Napangiti ako ng masilayang bahagya itong nangingiti. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko pero umaasa akong pagbibigyan ako nito sa ipakikiusap ko. Kakapalan ko na ang mukha ko. Ayoko na maging torpe katulad noon na dahilan kaya tuluyan kong naiwala ang babaeng mahal ko. Can I ask you a favor? Tumango lang ito na nakapikit pa rin. Tanda na gising pa ito at nakikiramdam sa akin. Napabuga ako ng hangin para makahugot ng buwelo. Can you let her go for me? Alam kong hindi madali pero
Pwede ka bang magpaubaya na lang, Adrian? Si May ang babaeng hinihintay ko. Pinakaasam kong makasama sa tanang buhay ko. Nagsikap akong i-improve ang sarili ko para pag nakita ulit kami ay may narating na ako. At least kahit paano, may pagmamalaki ako dito. Tumulo ang luha ko na ikinayuko ko. Pwede bang iba na lang, Adrian? Huwag na siya. Mahal na mahal ko si May. Buong buhay ko, inuuna ko lagang pamilya ko, mga magulang at ang dalawang nakababatang kapatid ko. Alam kong hindi ito madali pero pwede ko ba siyang hingin sa'yo? Ngayon lang ako naghangad ng para sa sarili ko pero sa kasamaang palad ay hawak mo. Kahit ano ipagawa mo sa akin, gagawin ko. Ipaubaya mo lang siya sa akin. Nakikiusap ako. Basag ang boss na pakiusap ko dito habang nakayuko. Ask her. That's not my decision, kuya. But I'm so happy to hear those words from you. Napapahid ako ng luha na nag-angat ng mukha dito. Matama na pala itong nakatitig sa akin na ngayon nakangiti na at nangingislap ang mga mata. What do you mean? What if she said yes to me? Is that okay with you? Are you gonna let her go? Sunod-sunod kong tanong. Mahina itong natawa na ikinakunot noo ko. Napapakamot pa ito ng panga. Well, if you can make her the happiest woman, why not? I'll support you. Her happiness is the most important thing to me, kuya. Isa pa. I loved her. But as my sister, chased her hanggang bumigay ang panty niya sa'yo. Kuya, tingin ko naman mahal ka pa rin ang bruha kong kaibigan. Parang nagliwanag ang paligid namin sa isinaad nito at walang pasabing napadagan ako dito na niyakap ng mahigpit ito. Napahalakhak lang naman itong gumanti ng yakap habang nakadagan pa rin ako dito.